Isa lang ang kahihinatnan ng mga kontratistang mangiisnab sa sabina ng Senado. Arrest warrant ang follow-up ayon mismo kay Senate President Francis Cheese Escudero. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Ito ang matinding babala ni Senate President Cheese Escudero sa mga kontratistang iilag pa sa pagdinig ng Senado hinggil sa flood control projects. Ngayong linggo hahainan ng sabina ang 10 sa 15 contractors na hindi sumipot sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sila ang kumorner sa hundreds of billions worth of flood control projects sa bansa mula 2022 hanggang 2025, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama riyan si Sara Diskaya na Pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Nasa listahan din si Lawrence Lubiano na Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated. Kaibigan siya at top campaign donor ni SP Cheese noong 2022 elections. Kapag hindi sumipot, contempt o detention ang haharapin ng mga kontratista. So sabina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. Isa sa mga lumitaw sa unang pagdinig ang ghost o non-existent projects sa Bulacan na kinumpirma ng DPWH. Lumitaw pati ang kalakaran o modus sa ahensya para makakuha ng kanya-kanyang share sa pondo sa flood control project sa mga opisyal. Nakalaunay dinetalya rin ni Senator Ping Lacson. Umaabot umano sa 20 to 25% ng kabuoang pondo ang share ng isang proponent. At dahil narumihan na nga ang pangalan ng DPWH, hindi napigilan ni Senator Amy Marcos magbahagi ng sentimiento. Itinuro niya ang Kongreso ng tanungin tungkol sa issue. Nakorap natin ang todo-todo, DPWH, nakakaawa nga dahil nga sa sistema ng Kongreso, sa sistemang bonjing, talagang nabulok. Mas maigi pa raw nung panahon ng mga dating kalihim ng DPWH na sina former Secretary Rogelio Singson at Senator Mark Villar dahil sila raw ay strikto. Ang sistemang bonjing, una na rin niyang binanat sa House of Representatives nung buhay pa ang impeachment case ni VP Sara. Paalala naman ni Senate Minority Leader Tito Soto, kailangang tapangan ng loob pagdating sa issue sa flood control. Yan ay para himukin ang iba pang mga may alam tungkol sa anomaly sa mga proyekto. Kasunod ng pag-aresto sa isang DPWH official nitong weekend, giit ni Soto, tuloy ang laban para sa katotohanan. Nakatakdang magsagawa ng ikalawang pagdinig ang Senado tungkol sa flood control projects sa susunod na linggo. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.